Mars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, samahan niyo akong mag-fully review na naman po ng isang smartphone. And pag-usapan natin yung features niya, kung ano ba yung kaya niya, marirecommend ko ba siya sa inyo within 2026. And of course, to set proper expectation lang din mga mare ko na I'm not a pro po when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing guys my thoughts, my feedback, and also my own experience with this smartphone. And this is the Poco C81 Pro 5G. And gaya na nakagawian natin mga mare ko, before we proceed to the main event at mga pro and cons natin with this smartphone, check muna natin yung specification na meron ito. So, sa display, mga Mimars, meron itong 6.9 inches HD Plus IPS LCD display na merong 100 Hz refresh rate. Meron itong 650 to 800 nits of brightness. Pagdating sa processor or sa chipset, meron itong Unisoc T7250. At pagdating naman sa kanyang GPU, meron itong Mali G57. Sa storage mga Mimars, meron tayong tatlong choices with this smartphone, and this is the 4GB of RAM with 64GB of ROM, 4GB of RAM with 128GB of ROM, and 4GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera naman, meron tayong 13 megapixel main camera, and then meron tayong 8 megapixel selfie camera. So video recording, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. At pagdating sa kanyang battery capacity, meron tayong 6,000 mAh battery na meron 15 wired charging. Meron din itong up to 200% volume sa kanyang speaker. Meron din itong 3.5mm earphone jack. Sa kanya namang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. At pagdating sa kulay na meron tayong black, gold, and green. So, yun lang naman mga mare ko, yung quick specification natin with this Poco C81 Pro 5G. So, next naman, tingnan natin side by side itong smartphone na to. Tingnan natin yung kanyang performance. Check natin yung camera. And then, check din natin mga mare ko kung gano'ng kalakas yung speaker. So, ito na mga Mimars, yung ating Poco C81 Pro. As you can see, ayan, is matte finish siya. I'm not sure if two-tone siya or dahil parang goldy brown yung kanyang atake. Pero ayan yung kanyang details sa back. And this is the camera module. May flash tayo dyan. May branding. Okay. Sa right naman, nandito ang ating power button. Ang volume up and down. Sa bottom part, nandito yung speaker, Type-C charging port, 3.5mm earphone jack, microphone. So, sa left part naman, nandito yung ating SIM tray. And then, sa upper naman, just a plain static 5. So, this is not a punch hole. So, basically, this is a notch display. Okay. Hindi siya sobrang kabigatan. Hindi naman siya manipis ng sobra. So, sakto lang din for me. Kasi ayoko din naman ng sobrang bigat at makapal na smartphone. Mas preferred ko yung ganito na medyo slim na smartphone. So, open na natin itong mga mare ko. As you can see, lower lang natin yung kanyang brightness para mas makita nyo siya. Okay. So, check natin yung settings. About phone. Okay. Ayan yung kanyang storage na available. 4GB of RAM, 64GB of ROM po yung meron tayo. Android version 16. Okay. Details info. Unisoc T7250. Octa-core max 1.8 GHz. Alright. Check pa natin yung iba niyang feature dito. Check natin sa display. Ayan. May dark mode din pala siya. So, try natin yung i-dark mode. Ayan. Para mas makita nyo siya. Refresh rate is 100 Hz ang pinaka-max. Lock screen. Try natin i-register yung ating fingerprint dito. Of course, gagawa tayo na mas prefer ko yung pattern compare sa passcode kasi mas mabilis ko siyang gawin. Ayan. Pero yung iba ay dala ng pattern kasi 'di ba yung iba pasmado. So, side mounted fingerprint ito. So, register muna natin yung fingerprint natin.
Okay. So, try natin i-lock. And then, unlock. Okay. So, meron kang option dito kung press or touch. So, kanina yung ginawa natin is touch. So, try natin siyang gamitin yung ibang finger natin. And then, touch lang. Ganyan. Diba? Ayan yung mag-open. Pero, if gagamitin natin tong okay. So, try naman natin yung press. So, lock lang natin. And then, let's press the okay. One more. Ayaw, diba? So, press natin. Ay, bakla ulit. So, nakalock. So, press natin ayaw. So, try natin gamitin ito. Okay. Pero try na ulit natin. One more pa. Okay. So, meron kang option if gusto mo ng press or touch lang for your fingerprint. So, yun yung kanyang settings. Okay. So, lock screen. Ayan. Pwede may customize yung mga ganyan. Marami kang actually pwedeng i-explore at i-customize dito. Even the home screen, ayan, yung mga drawer, ayan, pwede mo siyang i-customize. May personalization din dito. So, pwede kang maglagay ng lock screen, pwede mo palitan yung icons, yung fonts, yung wallpaper mo, and then, meron din siyang themes. Okay. Okay. So, check naman natin yung kanyang camera. So, sa photo, ayan. Maximum zoom is 10. Okay. Sa portrait, this is portrait. Meron tayong night. Maximum is 10 also. Ayan. Nakaganda nito is meron itong documents. You can use any, for example, ang kaganda nito mga Mariko, meron siyang documents para sa mga estudyante natin dyan. Perfect na perfect po siya. Ayan o, for example, ganyan. Ayan o, diba? So, perfect to sa mga students natin. Or sa mga nag-work from home, if may documents kayo na kailangan i-save, ganyan. Sa video recording, max na zoom is 6. Okay. 1080p with 30 fps po ang ating gamit. Yan po ang ating resolution for today. Ayan, so maximum ng zoom ng time-lapse is 6. Tayo naman natin sa front-facing. So, front-facing, ayan. Okay, so, ayan ganda, oh. Pwede mong i-customize yung time-lapse speed. Okay. So, may video recording tayo dito. Meron din pala tayong beautify or beautification if you want to smoothen your skin. May portrait. Sa portrait, ayan, pwede mong palitan or i-customize yung bokeh effect. May night mode tayo diyan. Okay. And then, sa settings naman, ayan, may watermark. You can customize this. Put your name. Ayan. May pwede kang photo, Oh. Okay. Photo watermark. Okay. So, ayan mga Mariko. Ganyan siya. Okay. May film frame. I see. Okay. So, try natin yan later on. So, regular lang dyan. Let's try to, parang, pwede mo siyang gawin like, what do you call of that? Yung parang film ng, ng, what is that again? I forgot the name of that, wait, let me just think of it. Instax. Grabe. Grabe na ang memory. Ayan, so may shutter type din tayo dyan. You can tap the screen to take a photo, palm to take a photo also, audio for to say, you can say cheese to take a photo also. Ayan, may mga ganyan siya. AI recommendation. Okay. Sa video naman, ayan na siya. And then, generally, ayan yung kanyang, may din, no? Like, may sounds for, merong shutter sounds. You can change the shutter sounds. So, for yun lang naman yung camera natin. Try natin mag-picture ng onte. Iba kasi yung vlog natin for that. Pero try natin. Pindutin natin si 4-key. Okay. And then, let's try a little selfie.
Ay, nakapikit siya. Bigla kasi siyang gumalaw. Ay, nag-blurred kasi bigla. Ayan, para siyang instax yung atake niya. Oh, okay. And then, meron na siyang makikita mo dyan kung ano yung ginamit mo. Like, ilan ISO. Ayan, parang camera na talaga siya. So, try naman natin tanggalin yung beautify. Ayoko nang may beautify. Meron ba tong what do you call of that? Wala naman. Wala naman siyang effect. Ay, nag-exit tuloy. Ayan. So, mag-picture tayo ulit na walang beautify. Okay, check natin. Ooh, okay. Ah! Gumagalaw kasi agad. Ba yan? So, yan lang naman yung quick snap natin sa kanyang camera. Next naman, mga Mariko, is i-check naman natin yung kanyang speaker. So, may TikTok dito. Check natin yung TikTok. TikTok tuloy. Si J-Vlog. So, ayan na ba yan? What the fuck? Cut action. Once you taste. So yan siya. Alam mo, gagamit niya yan sa Sanbales. So, walang kasi ng mga... Actually, naka 360 ka naman. So, 360 yan. So, check naman natin is sa YouTube, of course. Tignan natin. I-maximize natin yung screen and then check natin yung speaker niya. So, ito yung play natin, mga Mariko. And then, i-maximize natin yung screen. Alright, so yun lang naman mga Mariko yung features, yung side-by-side look, speaker, yung camera na meron nito si Poco C81. So yun na nga mga Mariko, ayun yung side-by-side look ng ating C81 Pro 5G. Nandiyan, pinakita ko na din sa inyo yung speaker niya, yung camera niya, yung settings niya. So dumako na tayo sa pro and cons or sa mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan with this smartphone. Let's start first sa kanyang design or sa kanyang display. To be honest, mga Mariko, alam nyo na yan, hindi ako sobrang picky when it comes sa design ng smartphone. So, actually, okay naman siya for me. At hindi naman kasi talaga bago para sa akin yung ganyang klase ng camera module. So, aside from that, basta handy siya, okay siya for me. Yun lang, alam niya kagad pag ganitong usapan, if material display design lang yung usapan, alam niya na kagad ko na yung ayaw ko dito. And this is yung kanyang, yes, sana lang talaga, this is 4GB of RAM, 64GB of ROM. Sana man lang ginawa nila to kahit papano na punch hole na lang, kahit man lang pampalubag loob sa mga consumer nila. Siguro sasabihin nila na hindi naman malaking bagay na naka-punch, naka-notch to. Pero para sa akin, mas eye-catchy siya para sa akin pag naka-punch hole siya. So, hindi pa, parang hindi, okay lang 4GB of RAM with 64GB of RAM. Okay naman yung niya, yung design niya. O, diba? So, nakakakuha siya ng plus points or additional points sa mga customer or sa mga consumer. So, again, this is just based on my opinion po. So, it depends na lang sa inyo kung ano talaga yung preference or ano yung standard yung sa smartphone. Basta ako, pag ganitong klase smartphone, lalo na pag ganitong 8,000 above,
mataas ang expectation ko talaga na nakapansyon to. Kasi nakaya nila last year eh. Madaming mga brands na nakaya last year na naglabas ng budget or entry-level smartphone na nakapansyon po. So, yun, nagtataka lang ako talaga. Ngayon, 2026, nakakalungkot na nagmamahal yung mga smartphone. Pero yung pinapakitan or binigyan nilang specification sa mga consumer nila is nakakadismaya. Okay? So, yun lang naman yung take ko sa kanyang display screen and also sa kanyang design. Next sa pag-usapan natin mga Mariko is yung kanyang chipset. This is Unisoc T7250 and laging yung naririnig sa amin yan actually ni J-Vlog. Basta budget-friendly or entry-level smartphone, pasok naman yung chipset niya to this kind of smartphone. So, hindi ako pro sa gaming mga Mariko. Basta nalalaro niya yung mga basic mobile games na ginagawa ko like ML, COD M, basta hindi siya ganon na nagka-clash or naglalag, okay na okay to. Kasi hindi naman ako picky sa isang smartphone, lalo-lalo na pag chipset ang usapan. Basta Unisoc T7250, tas medyo understandable or medyo okay naman yung presyo niya, okay sa akin to. Pag binabaan nila, mas okay yung chipset nito sa kanyang sa unit na to. Gets nyo ba? Nagigets nyo ba yung pinapoint ko? So, parang ang point ko dito is siguro mas swak yung chipset na meron ito pag mas binabaan pa nila yung presyo. Sa camera naman niya, finlex ko kanina, okay naman siya, indoor and also outdoor. Nakapag-try naman na kami dito with this smartphone. Sa outdoor, pinakita ko niya naman sa inyo din sa video natin kung ano yung pinaka-maximum na zoom in niya pag ginagamit niya yung camera, pag video recording din, naka 1080p with 30 fps tayo. Okay naman siya mga Mariko, outdoor and also indoor. Okay naman po siya. Sa video recording, hindi pa talaga ako makakapagbigay ng full thoughts ko with this one sa kanyang camera. Kasi hindi ko naman talaga siya in-explore eh. Talagang tinignan ko lang naman kung ano yung pinaka-max na zoom in niya, kung ano ba yung mga features niya, settings niya, ano ba yung mga meron sa loob ng camera niya, ganon, something like that. Pero yung mga samples and video recording, hindi ko pa talaga siya na-explore lang talaga na to be honest. So, isa-separate ko na lang po yung video ng video recording, ng camera, ng smartphone na to. Okay? Pero, going back, based on the features and also sa pinakita niya sa akin earlier, okay naman po yung camera niya sa indoor and also outdoor. Okay? Usapang social media naman tayo mga Mariko. Pinakita ko sa inyo na nag-play ako doon using TikTok and also YouTube. Sa TikTok mga Mariko, I'm not sure if that is just because kakabukas lang ng smartphone natin or hindi ko pa na-login yung account natin sa TikTok kasi parang nag-log siya nung nag-i-scroll ako and ang tagal yung mag-loading kasi mataas na, malakas naman yung internet connection natin, so impossible na sa internet connection natin. So what I did is ginawa ko muna, hindi ko siya actually ni-login pero finalo ko lang yung mga, di ba pag binuksan niyo yung TikTok, lalo na pagkaka-create mo lang ng account, may mga nakalagay doon, swipe more, skip this, so what are you interested in, mga ganon, something like that. Finalo ko lang muna yon and after that, pumunta na ako dun sa profile ni J-Vlog, which is yung Joe Malonzo. And then, nag-scroll lang ako ng hindi makaka-copyright of course na video. So, pinlay ko dun yung video natin. After that, naging okay naman. Naging smooth naman yung pag-scroll ko. Dahil siguro hindi ko pa nala-login. Dahil siguro bagong setup lang yung TikTok. Kaya siguro ganun yung naging experience ko in the first place. Pero nung okay naman na, naging okay din naman siya. Sa YouTube naman, mga Mariko, wala din naman ako masabi. Okay naman din yung speaker niya. So, ayun lang. Hindi ko alam kung ano yung pinopoint nila sa 200% na maximum volume. Hindi ko alam kung bakit may ganon. Pero, masaya naman na siguro ako kahit 100 lang yan. Kasi ako yung tao na ayoko kasi ng sobrang lakas din. Lalo na ako pag nanonood ako. Pag sa bahay, sa TV, ayan, pwedeng lakasan ko yan. Pero pag phone, pet-peeve ko nga yung gano'n, yung nasa labas ka, sa lakas ng music mo na para bang akala mo ikaw lang yung tao sa paligid. Pero siguro dahil lang sabi nila dahil lang yun sa mind grain ko. Pero hindi ko alam Ako, hindi ko talaga habit yung malakas yung volume ng speaker ng smartphone ko. Lalo lang na pag sa bahay or nasa public ako. Madalas talaga nasa half lang yan or mas mababa pa doon. Pag naglalaro ako, hindi ako naglalagay ng music.
madalang lang ako maglagay. Pag, for example, naglalaro kami ng ML, tas 5-man kami, ayan, mag-i-speaker ako para marinig nila ako or magma-microphone ako. Pero pag na ako lang mismo at nanonood lang ako, ganun, hindi ko talaga sinasagad yung speaker. Pero, don't get me wrong, pagdating sa speaker nito mga mare ko, okay naman, malakas siya. Wala akong narinig na any basag or any distorted sound with this smartphone. Okay? So, ito na mga mare ko. Hindi, sana tapusin yung video na to para marinig yung explanation ko, ano. Kasi earlier, parang nabanggit ko ata na this is a Poco 81 Pro 5G. 5G ako ng 5G. So, sobrang daming smartphone na dumadating sa amin. Parang napag-mix ko na sila lang lahat. And, upon carefully checking kanina sa settings niya, and also, I try to check sa website din, yung nabili pala namin is 4G po pala. This is Poco C81 Pro, hindi po 5G. This is 4G LTE. Okay? So, again, I apologize po sa na-mention ko kanina specification. If hindi ko man siya nakat, ayan, pagpasensyahan nyo na po. Hindi ko talaga, nag-mix na talaga siya sa utak ko, be. Kaya siguro dahil nakakailang pangalawang kape ko pa lang to. Pangalawang kape ko pa lang siguro to. Kaya siguro din medyo hindi talaga parang nagaano yung brain cells natin. Okay? So, again, this is 4G po, LTE. Okay? Pag din sa connectivity niya, yan, wala naman din problema dyan. 4G or LTE, it's fine for me. Basta gumagana yan, mga mare ko, at malakas yung internet connection natin. Wala naman problema kasi may wifi naman kami. So, no problem with the connectivity. Sa security sensor niya naman, mga mare ko, this is side-mounted fingerprint scanner and I don't have anything against on that feature or security sensor. So, yun lang naman mga Mars yung nagustuhan ko at parang napagpahapyaw naman na ako sa mga hindi ko betsable dito with bading, hindi ko bet o hindi ko gusto with this smartphone. Pinapoint ko lang yung hindi ko nagustuhan na features niya, which is, let's start with the screen, the notch display. And then, the second thing, actually, the first one is yung price and storage niya. The second one is yung kanyang notch. The notch display. The third thing naman is, what else? I forgot what I mentioned earlier. The chipset is fine if, hindi naman kayo pro gamers or light lang naman nilalaro nyo, so I'm fine with that. Siguro, actually, dalawa lang talaga yung hindi ko parang nagustuhan with this smartphone. Which is yung presyo niya, the storage niya, and tatlo pala, presyo, storage, and then yung kanyang notch. Siguro talaga, kung in-adjust nila yung presyo nila, at kahit nasabihin natin na 4GB to 64GB, wala nang sigurong usapan pa at hindi naman siguro ako ganun malulungkot at madidismaya with this Poco C81 Pro. Yun lang, siguro mas maganda siguro pag meron talaga kayong exclusive voucher na meron para mas ma-less yung gastos nyo or para actually malaking tulong na for today's date or for nowadays, laking tulong na meron kang 1,500 na voucher to 2,000 pesos na voucher na gagamitin para lang mabili yung gusto mong smartphone. Any smartphone naman ay pwede mong gamitin yung voucher na nandito sa left bottom part natin. Pero kung ikaw yung tao na nagustuhan pa rin itong Poco C81 Pro natin, wala namang problema yan mga mare ko. I'm just saying the fact and also this is just based on my thoughts and also my own experience. Pero kung tatanungin nyo ako, Maring Ana, what is your final verdict with this smartphone? Are you going to recommend this smartphone? Are you going to recommend this smartphone within this year 2026? Siguro, Mariko, bigyan ko na lang siya ng rate pag i-recommend ko siya. Siguro 7 out of 10. 7 out of 10, yes, marirecommend ko siya. The 3% hindi. Main phone mo siya, pwede siguro pag hindi ka sobrang picky na tao. Pero kung may extra budget ka naman talaga, you can try another smartphone. Pero pag gusto mo talaga, itong Poco C81 Pro, mga mare ko, I suggest na mag-ipon na kayo para doon sa mataas na storage niya. Mas swak para sa akin yung ganong storage niya. Sa buong specification niya, mas nag-match yung storage na 4128GB or yung 4256GB.
So, yun lang naman yung take ko with this smartphone. So, once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me sa social media sa gilid. I'm not sure kung saan siya magpa-pop up, pero yeah, that's it. Thank you so much for watching and see you let's have my next full review in bye-bye!